Okay. Live na po tayo dito po sa Barangay San Nicolas, Bayan ng Llanera. Dito po sa nire-repair na siphon ng NIA UPIS. At anong oras? Napakaaga pa. Alas 7, wala pa alas 8, alas 7:40 pa lamang. At nakikita po natin, nako, ayan, mga nagaganda na lalaki po. Ayan. At siyempre, pinakamagandang lalaki po, siyempre si Engineer Roel Leaño Behiga. At katabi niya po, nako, mas magandang lalaki po ata. si Benny Mangulabnan. Siya po ang foreman ng Angels Builder. Ayan, at katabi niya po si Kagawad Arthur Biag, bumabata. At kasama rin po niya si Kagawad Reynaldo Soriano ng Tagtagumbaw, kuya po. Ayan, si Kagawad Arthur Biag, kilala po ninyo, taga San Antonio yan. At siyempre, ang Pangulo po ng UPLIS. Ayan, ugnayan para sa libreng irigasyon at serbisyo, Kapitan Carling Castro. At ang pangalawang Pangulo po, si Kapitan Paul Alcantara. At hihingi po tayo ng update yan, sa minamahal ng mga magsasaka ng District 5 and 6 ng NIA UPIS, si Engineer Roel Leaño. Good morning, sir! Isang magandang umaga po, Ka Diego. Ako po ay medyo minamalat. Pero nabigla po ako dahil tinutotoo nyo yung sinasabi nyo na isusurpresa kami ng ganito kaaga rito. Isang pagbati po mula sa National Irrigation Administration sa pangunguna pong muli ng ating mahal na administrator, Admin Eddie Guillen. At ngayon pong araw na to ay darating po yung ating Senior Deputy Administrator, Sir Robert Sugitan. Sir, siya po ay dadalaw dito ngayon para po personal na tingnan yung progress ng ating trabaho. Of course, from Deputy Administrator Sir Rede Ugay, Sir Robert Ciares Jr., and from Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems, buhat po sa ating mahusay at mabait na manager, Sir Alvin Manuel. Isa pong magandang umaga sa inyo, Sir Kapitan, sa lahat po ng ating kasama dito. Kasama ko po si Foreman Bernie. Kami po yung sa umaga pa lang ay nag-uusap na kung ano po yung mga dapat gawin dito po sa kasalukuyang pagawain. Ayan. Sir, nakita po namin parang bubuhusan na lamang ng konkreto ang ilang joints ba tawag dito? At yung collar, bubuhusan yung collar. Pakipaliwanag nga po, engineer, yung detalye po ng mga pagawain dito sa ating construction site. Alam niyo po, Ka Diego, Kapitan, Kagawad, hanggang alas 2 po ng madaling araw ay nagbubuhos kami dito. Yung pong nakita niyo joint number 6, yan po ay binuhusan kagabi hanggang madaling araw. Hindi na nga lang po umabot itong joint number 1 para buhusan din sana namin kagabi, pero hindi na po kaya ng mga tao. Sa kasalukuyan po ay nakaprepare yung joint 1, joint 6, para po buhusan yung kanyang collar. Kaya lang, ayan, very challenging po yung na-encounter naming dewatering works. Alam niyo po ba, Kagawad, kahapon po ay 3 backhoe yung sumasandok ng tubig, plus yung pong 5 water pumps. Ang katumbas po nung isang backhoe ay 4 na 16. Eh di 4 times 3, sir, ilan po? 12 16, saka po 5 na di 4. Ganun po kalakas yung pinagsasama-sama naming bomba, pero hindi po mapatuyan, Kagawad. Talagang ngayon pong araw na to ay gagawa pa rin ng paraan si Foreman kung paano po dagdagan pa yung mga bomba, kasi baliwala po yung paghitit namin ng tubig kung hindi po sila makapaglalagay ng steel beams. Doon po sa ating kanan, makikita nyo po, ayun po yung mga steel beams.
yan po ay napakahirap ilagay sa loob. Ang katumbas po niyan ay halos nasa 1.5 tons. Yung pong 3 piraso na yun, 1.5 tonelada po ang bigat niya. Yun po ay ilalagay sa loob, marahan, saka po isusuksok sa ilalim. Hindi po siya madaling gawin dahil napakabigat niya. Pangalawa, yung pong lupa sa ilalim ay hindi naman po buong buo naming nailalabas. Hindi po kasi kayang patuyan dahil yung pong balong ay napakalakas. Ilog po kasi ito, Kapitan. Magatas at puro buhangin. Opo, opo. Isipin niyo po itong bangketa, halos sa 15 metro na po ito. Meron pa po kaming steel sheet pile sa loob. Pero ganun pa rin po yung lakas ng tubig. Kasi hindi lang po ito yung pagmumula ng tubig. Galing din po sa kanyang longitudinal direction. Hindi po kasi yan sarado eh. Butas yan, kaya pwede magdaan kap sa ilalim. Hindi sa harapan, hindi sa likuran, kung hindi doon sa kanyang kahabaan ba. Kahabaan, doon dumadaan yung tubig. Kaya baliwala po yung aming ginawang pag-iigib kahapon, pagpapatuyo, kasi hindi po kami nakapaglagay kahit isang biga. Hindi kami nakapaglagay. Buti na lang hanggang alas 2 ng madaling araw, nakapagbuhos po kami ng isang collar. Yung pong nakikita nyo dyan sa ating kaliwa. Kaya ngayon po maghapon, pipilitin po ni Foreman na dagdagan yung bomba dahil meron pang 18 na, tama ba Foreman? Meron mga 18 na tubo na i-install nila at susubukan at gagawin po namin yung talagang pinaka mabisang paraan kung paano po namin ito mapapatuyo, Ka Diego. So, Disyembre 20 na po, engineer. Meron daw bang Christmas break? Yung pong mga tao, kinuusap ko po yung Angel Builders. Kako ma'am, may perma silang pasok ng 24-25 at yung bagong taon. Yung po palang mga tao, mas pinipili nila yung Pasko kaysa sa bagong taon. So, more or less, 24 and 25, wala pong pasok ang mga tao. Hindi ko lang po alam si Foreman. Kung Si Foreman may iwan dito. may iwan dito. May kasama naman po atas eh. Obligado pong merong maiwan dito kasi yung pong pagpapatuyo Opo. ng konkreto, hindi po yan pwedeng iwanan. Ayun. Dapat po dyan every 30 minutes dinidiligan or Opo. magwa-water panding. Depende po sa methodology ni Foreman. Hindi po yan pwedeng iwanan kasi dapat po dyan yung pong 14 na araw na sunod-sunod, dapat hindi po sa pinapabayaan ng kadidilig. Talagang Oo, magkakaroon din po yan ng mga minor crackings dahil mainit. Dapat po walang maging crack. So, 24-25, Christmas break. New Year, break din po. New Year po siguro, palagay ko, dito na sila magpapaputok ng May pasok po ng New Year. Kasi yung po ang sabi ng manager, Opo. mas gusto nung mga manggagawa yung Pasko na mag-off. Opo. At yung bagong taon, sinasakripisyo nila sa trabaho. Hindi ko lang po alam kung lahat ganon. Pero dapat merong trabahong tuloy-tuloy. Opo. Ayan. Mga gaano karami na po ang manpower po ng Angel Builders na dito po sa construction site? Kahapon po, halos nasa 60 na yan. 60 na po. Ayan. 60, kasama na po yung mga operators, kasama na po yung welders. Halo-halo na yon, Ka Diego, mga 60. Kita nyo naman po yung mga makinarya kung gaano karami dito. Talagang si Angel Builders ay dinala na po lahat ng kakailanganin dito. Wala po kaming problema sa makinarya maliban sa bomba, Kap. Opo. Ilan po talaga yung pagpapatuyo. Opo. Ang aming malaking challenge ngayon. Opo. So, sa mga susunod na araw pa, yung manpower, dadami pa ba o yun na po yun, 60? Wala na po tayong problema sa bilang ng manggagawa. Opo. Yun po ay supisyente. Supisyente na po. Para po kami makagawa. Kasi, kagawad,
backup, hindi naman po namin pwedeng buhusan ng sabay-sabay yung collar Opo. hanggat wala pong biga na sumusuporta sa kanya kasi dadadagdagan lang po yung bigat niya eh. Opo. Pagka po binuhusan namin yung collar at wala namang biga, lalo pong delikado, baka mabali. Opo. Kaya yun po ay dapat mauna, foreman, yung biga. Biga, yung Beam, susuksok sa o ilalim ng beam. struktura. Dapat mauna yon kahit po yung isang panig lang, yung kanan, kahit wala pa muna yung kaliwa, eh po pwede na po naming sabihing, pwede nang mag-collar. Opo. Pwede nang magbuhos ng collar pagka ganun. Pero habang wala po yun, hindi po namin pwedeng buhusan ng konkreto ibabaw kasi bibigat po yun. Opo. Bibigat Eh, siya. ibig sabihin na, engineer, yung nabuhusan na konkretong, Wala na- po, ganito po yun. meron po bang biga doon? Yung pong joint number 6 na yon, Number 6, opo. span 5 and 6 na ba ang tawag doon? Opo. Yung pong span 6 ay stable. Stable po yon. Wala po siyang paggalaw. Ayun. Kaya po ay pinagsapalaran na namin buhusan kasi nakikita namin wala namang pagbabago sa kanyang stability. Opo. Siya ay matibay sa ngayon. Opo. Kaya yung pong binuhusan namin yon, yung kalahati matibay, yung kalahati parte Opo. nung na-damage. Opo. Yun po yung aming ipinagsapalaran. Tama po Opo. ba yung aking salita? Oh. Ipinagsapalaran po namin yun dahil matibay yung kabyak niya. Opo. Kumbaga sa mag-asawa matibay yung isa at marupok yung isa. Para di Oo. makasawa. No? Natawa na naman Natatawa si si Kagawad. Kagawad. Ganon din po yung joint number 1, Laban mo. matibay yung isa, marupok yung isa. Ayan. Pero ipinagsasapalaran din namin silang buhusan. At wag sanang unti-unting magbitak. Ayan. Ayun po. Opo. So nakita nga po namin no yung expansion bolt no tapos nilagyan pa ng parang kapitan na kakapit ng bakal no. So ganong katibay. Ito Ayun nga pong expansion collar. bolt yan ka, Diego. Sinubukan namin. May video kami kung gusto niyo ipapadala namin sa inyo. Nung ibinaon ni Foreman yung expansion bolt, sinubukang batakin ng tatlo. ayun. Tatlong tao. Tatlong tao. Para lang ma-prove namin na talagang kapit na kapit siya. Opo. Binunot ng tatlo, hindi kayang iangat ng tatlo yung isang Expansion bolt. expansion bolt. Yung pong isang collar, Opo. 200 expansion bolt. Dalawang ang 200. Minimum po yun. Yung po yung pumipigil ngayon doon sa binuhos nating collar upang hindi po siya bumitak o umalsa. Opo. Mahigit 200 anchor bolt. Yung po Opo. ay merong nakadowel na Opo. bakal. Dawel ang tawag Opo, doon. yun po yung ginawa ni Foreman. Ayan. So, engineer, sa inyo pong pagtaya, yung sinasabi po ninyong February 1 na posible makapagpadaloy na at is. Yung pong Sa ngayon? Yung pong February 1, ka Diego, ay nananatili po yun na target namin dito. Opo. Pero uulitin ko na naman, Kagawad. Tulungan nyo kami na ipamalita sa ating mga kababayan, sa inyong mga tagasunod na libo-libo, Ayan. na yung Marso 1, walang pagbabago. Official, Marso 1. Kung mapaaga, mas maganda, pero hintayin ng mga kababayan natin yung official Opo. announcement muli ng UPRES kung mas maaga. 1 Marso, official, ka Diego. Opo. Yun ang official. Pero siyempre kayo po may target na mas mapaaga pa 30 days. Parang nabanggit ko na ito, ka Diego. Opo, nabanggit Kung na kayo po. pag nagpapagawa ng bahay tinatarget natin kung kailan kayo magpapalipat. At si Kapitan naman maggagawa ng bilo-bilo. Si Kagawad naman gagawa ng biko. Opo. Di po ba handa sa palipat? Opo. Tinatarget natin yon kung kailan magpapalipat. Ganon din po kami dito. Pero hindi po yun assurance na yung pong Marso 1 ay mabago kasi official. Official pa rin Yung po. Marso Yan ang hintayin natin. 1, ka Diego, usapan natin yon. Tutulungan mo kami sa information dissemination. Marami pong nagpunta dito kahapon. Mga taga Victoria, Tarlac. Opo. Sila po ay IA ng
Division 5 na sinasabi naman po natin talaga sa kanilang walang pagbabago yung Marso 1. Ang sabi nga po ni Pangulo, yan yung ini-interview ng radyo natin bayan. Sa yun. Opo. Kaya po nagkita-kita kami kahapon in person. Nakita na rin po kayo. Ayan. O sige po, engineer. Mensahe po ninyo na talagang magbibigay saya sa ating mga viewers, mga magsaka po sa District 5 and 6 ng NIA UPIS. Bagamat malayo pa po yung auno, yung pong bagong taon, kasi ang kasunod po nito ay bagong taon na Kajego, Opo. di ba? Wala na po tayong interview sa mga susunod na linggo. Bagong taon na lamang. Makabagong bagong taon na lamang. Alam niyo po ay paulit-ulit naming sinasabi ang NIA Central Office sa pangunguna po ng ating Administrator, Sir Admin Guillen, Sir Robert Chugitan, Sir Rene Ugay, Sir Robert Ciares Jr. Sila po ay araw-araw na nakamonitor dito. Nagbibigay po sila ng suporta sa atin. Kung ano po yung kakulangan, kung ano po yung kinakailangan namin gawin, sila po ay nag-a-advise sa amin. At ngayong araw na to, yung pong ating Senior Deputy Administrator, Sir Robert Chugitan, personal na namang pupunta rito. Sa mga kababayan po natin, narito kami na patuloy nagbibigay ng pag-asa na total naman ay Pasko. Talaga pong ang hatid ng Kapaskuhan ay pag-asa sa atin. So umasa po kayo na ginagawa namin, kasama po si Foreman, yung pong pinakamabilis na paraan para po ito ay matapos sa lalong madaling panahon. Umasa po kayo sa mga kababayan natin na narito po kami at sa totoo nga lang po nabigla ako dahil alas 7 pa lang nandito na si Kajego. Kami rin po. Opo. Alas 7 pa lang dito na po kami nagkakape kasama si Foreman nagtatrabaho na. Opo. Kami po ay nagpapalitan na dyan ng mga opinyon upang sa gayon yung pong buong maghapon kasi Kajego Kagawad dapat sa maghapon, alam na po namin ni Foreman kung alin yung gagawin. Opo. Alin yung aming prioridad. Ano yung dapat matapos sa buong maghapon. So yun po ay umasa po kayo na kami sa NIA UPRIS, NIA Central Office na nagko-combine. Ito po ay gagawin namin sa matapos sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Engineer Roel Leanyo Behiga at siyempre sa iyo, Bernie. Ayan, Foreman Bernie ng Angel Builders. At siyempre sa ating mga baka may sasabihin si Kapitan, nga pala, Carling, ang Pangulo po ng UPLIS, Ugnayan para sa libreng irigasyon at serbisyo. Kap. Sa bagay, basyo sa naririnig ko kay engineer na sinasabi niya, yung nasa damdamin niya ay nasa atin. Kaya lang, ginagawa rin nila yung hanggang abot makakaya sa inaasam-asam ho nating mga magsasaka na kapwa kong magsasaka na itong pagkagawa ng madalian ay pilit na ginagawa nila engineer. Kaya lang, ayaw lang niyang mapinahan dahil yung talagang takda na pagkatapos na sinasabi niya na Marso 1, yun ang nakatakda ho kasi para sa kanila. Opo. Kumo sa kakulitan ho nating mga makikinabang, inaasam na natin na makapagdayatan, kumo madalas tayo rito, ginagawa naman nila hanggang sabot makakaya nila. At kabisado ko naman si engineer at matagal na ho kaming magkakasama. Nung pangpanahon ni Engineer Kuluma, siya ang pinakabos dito sa Division 6 noon, magkakasama na ho kami at siya, base sa aking nararamdaman, kapuso natin siya. Magsasaka talaga. Yung damdamin niya ay nasa ating mga magsasaka at siya ang humihiling yung pangunawa natin sa kanila. Pinaabot ko sa inyong mga kasamahan na magsasaka. Talagang nakita ko sa kanya hanggang ngayon, nasa atin. Opo. Ang kanyang kalooban na matulungan. Opo. Subok na natin si Engineer Behiga nung ginagawa pa lamang yung mga kanal ng Division 6. Ano po? Opo.
Ayan. Baka si yung pangalawang Pangulo, Cap Paul Alcantara. Ayan, may sasabihin. Cap, yan. Opo, magandang umaga po, engineer. Pasensya ka na sa kakulitan po ng aming mga kasama at ako. Syempre bilang magsasaka po ay tinitignan po rin po namin kung ano po yung pagbabago. Napakalaki naman po yung pagbabago ng inyong nagagawa. Kaya kami po ay umaasa na rin na madali ang matapos din po ito. Salamat po sa mga araw-araw nyong mga gawain. Laging malakas po ang inyong mga pangangatawan po rito. At salamat po uli. Merry Christmas na lang po sa inyo. Ayan. Si Secretary Arto Biag, Secretary po ng UPLIS. Magandang umaga po sa ating lahat at lalong-lalo na ang ating kaibigan, ating Engineer Ruel Riano Bibiga at ang ating kasamang foreman. Sa ating nakikita sa ngayon, ikumpara mo nung 29 hanggang sa ngayon, malaki po yung improvement. Nung talagang ginagawa nila lahat ng effort nila na engineer. Kaya ang ating unawa, dagdagan na lang natin na kung magsasaka na unawain at intindihin po yung sa kanilang malasakit na gusto man nilang mamadali para magpaagos ng tubig, mayroon po tayong sinusunod. Ito ka nga nasabi ni engineer. Kaya maraming salamat, engineer. Ayan. Si Kuya Reynaldo, Kagawad Reynaldo Soriano, sige po. Magandang umaga ho sa inyo lahat, lalo-lalo na itong engineer natin po, Opo. pati ikaw, Jago. Ito po ay maganda po si engineer na sinabi hanggang March 1. Ngunit pinipilit niya talaga na gagawin yung ginagawa niya talaga. Ngayon po, nagpapasalamat po ako sa mga magsasaka at nakikita nyo naman ang serbisyo ni engineer na talagang ginagawa niya lahat ang nakakaya niya sa ating mga magsasaka. Ito po, marami po salamat sa inyo lahat na magsasaka at sa engineer, kayo lahat po. Ayan. Ayun na lang po. Okay, so kita-kita na lang po sa bagong taon, engineer. Diego, pwede po bang Ayan, sige po. pwede po bang mag-request Sige po, sige po. na pagka po pupunta naman kayo dito mag-text naman po kayo o tumawag naman kayo para hindi naman po kami nabubulaga dito. Nakalimutan ko mag-text. Pero eto naman, nakita po namin, napatunayan po namin, talagang alas 7 pa lamang nagtatrabaho na. At 7. alas 7 pa lamang andito na po kayo sa field. Hanggang alas 2 po ng madaling araw ka, Diego. Opo. Opo. Ayan. Salamat po sa Salamat po. support. Okay, thank you.